Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli ay isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Sana isamahan nyo kami sa aming ginawang pamana. Ngayong araw kasama ko si Ildin Manak po at naging dive buddy rin natin. Hindi man tayo pinalad masyado, pero all goods na rin. Oy, luboga. Kita magyabang ba to? Okay. Bombahe. Right mga kaspiro, nandito na kami sa spot. At makulimlim ang panahon. Ayun. Hindi pa naman umuulan na malakas kaya siguro malinaw pa. Visibility check mga kaspiro, napakalabo sa malalim na area, pero kung sa mababaw lang tayo dive ay kita pa rin naman kahit pa paano, kaya nagpatuloy pa ako. At dito sa mababaw meron kaagad yung nakitang coral trout na nakaharap. Ito yung naging unang isda natin para sa araw na ito, isang coral trout o lapu-lapu. Bahagyan akong lumayo sa area kung saan malapit yung mga bakawan dahil talagang napakalabo doon, dahil kataon din talagang low tide ngayon. Marami itong mga pulo-pulo na maliliit na bato na magkakahiwalay, kaya ang plano namin dito ay tatawid-tawirin lang namin para hanapin yung iba nitong mga kasama, pero hindi natin sigurado kung sa mga area na yun ay malinaw din ba. Next dive mga kaspiro, pasisid pa lang ako nung makarinig ako ng malakas na kalabog ng isda, kaya hinanap ko at nakita kong isang uri ng lapu-lapu ang bumaba sa panganto. Kaya nagdesisyon akong mag-ambush dito, baka sakaling bumalik at humarap sa atin, pero hindi ko inaasahan na nasa gawing kanan ko na pala nakaharap, at dahan-dahan ko ngang ibinaling yung ating pana. Sadyang napakailap talaga ng mga isda, lalo kapag ganito ang visibility, napakalabo, dahil takot sila sa mas malalaking nakikita nila sa ilalim ng dagat. Patarikod na sana ito mga kaspiro, mabuti na lang inabot pa rin nung pinana natin. Ayos. Napakalaki nito, siguro mahigit 2 kilo yung lapu-lapu na ito. Ito yung kadalasang kinakawil ng mga nanguhuli ng live na lapu-lapu sa Kalautan, dahil 3,000 hanggang 5,000 ang kilo ng live nito. Kulay pula na rin siya, sinyalis na nanggaling na ito sa malalim na area ng bahura. Umakyat lang dito sa mababaw para kumain ng mga bait fish, at nagkataon naman nakita natin kaya nahuli natin ito. Pagkatapos kong i-brainy ay pinalabas ko yung dugo sa hasang niya. Ito kasi ang kadalasan kapag yung isda ay binibrainy, nagiging malangsa kapag hindi pinapalabas yung dugo sa hasang, lalo pag huli sa pana. Magkasarap niya siya buwan. Kita pa rin kahit mo paano. Sinubukan ko ring hanapin yung ibang mga bahura na katabi nito, pero sadyang napakalabo talaga. Kaya nung pabalik na kami sa bangka, ito isang napakalaking pawikan yung nasalubong natin. Pagkatapos nito ay tuluyan na kami sumampa at naghanap na kami ng ibang spot.
Isang oras na pala tayo doon sa Espateo. Doon sa CDC dati kanina. Alas 12 tayo nagbaba doon eh. Alas 12 ngayon, alas 12:12. Daglag tayo dito. Dito sa ating naging panibagong spot, nasa gitna ito na bahura. Daanan talaga ito ng malakas na agos, pero nagkataong low tide nga ngayon kaya walang agos. At dito ay nakasalubong kaagad tayo ng isang red snapper, kaya hindi natin pinalampas dahil napakalaki na rin ito. Pansamantala munang humihingi ako ng dispensa mga kaspiro, dahil sa mga pagkakataong ito ay hindi muna ako makakapag shoutout dahil wala akong dalang listahan. Nandito ako kasalukuyan ngayon sa puerto para kumuha ng lisensya ng motor. At dito sa ating pagbalik, dahil napakalabo nga ng panganto, ay nag-ambush na ako. At lahat ng pwedeng pakinabangan natin ay papanain na natin. Kahit ano na lang makita. Labo kasi. Isang kanuping o lunga-lunga, bilyas naman sa ibang tawag yung isda na ito. Napakaraming bait fish sa lugar na ito, kaya hindi muna ako pumana ng ibang isda. Kung mapapansin nyo, meron sa ating coral trout na napakalapit. Hinayaan ko lang muna dahil nagmasid ako sa aking paligid na baka sakaling may pelagic na lumapit, at mamaya-maya pa nga napakaraming talakitok yung lumapit sa ating mga kaspiro, pero mga undersize pa, kaya pinalampas ko lang muna hanggang sa pinana ko na itong coral trout. Pero nagdadalawang isip pa talaga ako dahil natatakot itong mga bait fish. Stone shot itong hublong, isang uri ng coral trout, at mamaya-maya pa ay nakarinig ako ng kalabog, at nung lumingon ako sa gilid, 2 pirasong golden trevally sana yung papalapit, pero wala na tayong magagawa dahil nakapag-pull na tayo ng trigger. Kaya nagmadali ako sa pagtanggal nito at magbabaka sakaling masalubong natin ulit. Okay. Para ko sa solo may 2 bandol lumapit. Ay. Pagkasayang 2 bandol, kalalaki pa man. Isang mangrove snapper sana yung napansin ko dito mga kaspiro, pero napakaila pala nito. Sayang, good size na pa naman sana. Nung pagtalikod ay dumiretso na talagang papalayo. Sinubukan ko pang habulin at nag shortcut pa tayo dito sa kabilang bato, pero talagang wala nang planong bumalik pa. Normal ng behavior ng mga territorial na isda pagka ganitong malabo ang dagat.
Wala muna tayong ipinabentang isda para sa araw na ito mga kaspiro, dahil yung ate ng asawa ko ay kailangan ng isda sa puerto, kaya yung mga nahuli natin ngayong araw ay ipapadala natin sa kanya. Isang uri ng rabbit fish ito mga kaspiro na tinatawag sa aming turos. Kadalasan ito yung binubunlis at naibibenta ng mas mahal kumpara sa mga ibang uri ng rabbit fish. Shoutout po pala kay Uzi at Rev ng Luro PH. Nandito ako sa Puerto, sa isa sa mga pagmamayari ng kanilang pamilya sa local hut. Napakalapit na sana sa atin ng isang sweet lips pero hindi ko pinansin dahil nagugulat itong mga bait fish, at dito nga napakaraming kalapat ang sumugod kaya pinanaan ko ng isa. Pambihira lang kasi ito mapana dahil napakalikot ng isda nito at napakaliit pa. Muli po mga kaspiro ay humihingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil hindi po tayo makakapag-shoutout ngayon. Bawi na lang po tayo sa sunod nating video. Pato na ito. Kuridas na ito mga kaspiro, last na spot na rin kasi ito dahil hindi na ako lilipat pa ng ibang bahura. Napakalabo rin kasi ng dagat ngayon kaya pagkatapos nito ay tuluyan na kaming umuwi ni Ildin. Nakauwi na kami. Kunti lang ang nahuli. Kasi napakalabo ng dagat. Binirahan na lang natin itong mga
maliliit, pati ito ng kalapato. Sinadya ko na lang yung punitin kasi nagpilipit-pilipit na siya kanina. Kahit pa paano, meron pa rin. Yan, medyo malalaki na. Alright, nandito na kami sa bahay mga kaspiro. Medyo hindi tayo masyadong pinalad kung ang nahuli natin, pero kahit pa paano, salamat sa Diyos kasi nakauwi tayo ng ligtas. Hindi mo na tayo nagpabinta sa palengke dahil yung atin ng asawa ko ay nag-order at gusto niya ipadala natin sa kanila doon sa puerto, kaya ipapadala na lang natin lahat yan.